mga pulis, ipaalala din po namin na pangalawang set of cases itong sedition charges. Nauna na po silang magsampa ng illegal assembly, violation of the Revised Penal Code Article 151, 153. So nauna nang nagsampa yung mga pulis na di umano tinamaan saktan nung araw na yon, nung September 21. Ito pong panibagong kaso ng sedition na mas matindi. Mabigat po ang parusa nito kasi aabot ng 12 years na pagkakakulong, ay dagdag o dapat nga hindi na nadagdag sa mga kaso dahil nauna ng nakaraos na yung inquest doon eh. Nagkaroon na nga ng charges na hinaharap yung iba. Kaya talagang from a legal point of view, kabasu-basura po itong sedition charges na kumbaga ulit ng nauna ng charges. Ang katawa-tawa din po dito ay parang random na ipinasok yung mga pangalan at hindi magtugma nga halos yung mga statements na nauna dun sa first set of charges tapos dito sa sedition. Kaya kung kami po, sayang ang rekurso ng gobyerno sa pagsasampa ng panibagong kaso, samantalang ang dapat iniimbestigahan ay yung korupsyon. Kaya po, sana hindi po ito ikadismaya o ikalugmok nung pong mga sumama sa rally, kasi hindi naman po mali or walang mali ang ipanawagan na magkaroon ng pananagutan para sa korupsyon. Matinding pananakot kasi nung nakalaang linggo, ang tinulungan po namin ay mga menor de edad na kinasuhan ng ganitong kaso. Ang kaso pong hinaharap natin ay sedition, conspiracy to commit sedition, at inciting to sedition. None of the elements of these crimes have been properly proven by the police. In this set of charges, ang nagreklamo po ay MCIU. So, Major Crimes Investigation Unit, ito po ay krame. Nauna na pong nagsampa ng mga kaso sa amin, Station 5, Station 3, mga Manila MPD. Tapos ngayon, magkakaso ulit ang taga-krame. Afterthought lang, parang gano'n. Hindi afterthought. Ang nakikita po namin, sabi pa nga actually nung pulis nung nakaraan, inaaral pa nila kung sino pang pwedeng kasuhan at kung ano pa ang pwedeng ikaso. Tingin talaga namin, ang objective nila ay takutin ang mga tao at hindi mag-snowball yung pong mga protesta. Ilan po yung kliyente nyo sa mga yung sa September 21? Sa NUPL? Dalawang unit kami. Yung NUPL National Office, 5. Sa NUPL NCR, 3. Yung kikana to, yung tiwalay pa yun? Kasama na yun. Kasama. So, mga 8, siyam na clients. Ang total accused dito sa kasong ito kasi ay 38 yata. Kasi iba pa yun. May nauna pa na charges. Dito sa kasong to, si Captain Estrada ang complainant. Sa kabilang charges, si Blanco, 37, 38. So mahigit 70. Kaya hindi namin maintindihan kung paano napaghugpong tong mga kasong to, napaghugpong yung mga akusado. Para talagang random. Hindi namin ma-imagine kung paano nila pinili yung mga dati na nilang hinuli. At ang nakakabagabag, nung kinausap namin ulit yung mga minors, so apparently nung hinuli yung mga menor de edad, dinala sila sa MPD. Sabi nung isang kliyente namin, mahigit po 90 ang mga minors. Klaro pa lang doon na halos 1/3 ng mga hinuli menor de edad at hindi dapat nakasuhan. Ma'am, anong depensa niyo? Parang press freedom? Anong defense niyo po dito? The defense simply is the prosecution has or the complainants have failed to substantiate their arguments. The charges and its elements are simply not present.